Ilang mga mahal sa buhay. Nakatutok si Susan Enriquez live mula sa Malolos, Bulacan. Susan. Mike, malaking tulong sa pamilya ng mga OFW ang kanilang pagtatrabaho doon. Pero dahil sa kaguluhan sa Libya, nais ng kanilang mga mahal sa buhay na umuwi na muna sila para magkaroon sila ng kapanatagan ng kalooban. Dito sa Sitio Tawiran, Panasahan, Malolos, Bulacan, inabutan namin ang may bahay ng ilang OFW na nasa Libya. Ang mga mister nila, pawang nagtatrabaho sa minahanang langis doon. Halos 20 taon na raw pabalik-balik ang mga asawa nila roon, kaya nila napag-aral ang mga anak at nakapagpatayo ng mga bahay. Pero dahil sa gulo sa Libya, gusto ni Arlene Dayaw na umuwi na muna ang asawa, lalo tapos na sa kolehiyo ang dalawang anak. Dahil nga po pagtanda namin, wala kaming mahirap pong umasa sa anak. Kung pwede po silang pauwiin na lang po kaysa po silang maipit sa gulo. Si Erlinda Dayaw noong linggo pa huling nakausap ang kanyang asawa at anak na nasa Libya. Malayo naman daw sa gulo ang mag-ama, pero ang inaalala niya, pag tumagal ang gulo sa Libya. Yun ang kinatatakot nga lang namin. Kung magtagal, paano pagkain nila? Siyempre mauubos yun sa dami nilang yun. Matindi rin ang pag-aalala ni Marites Punsalan at Lina Dayaw. Puro text na lang kasi at di na nakakausap ang mga asawa. Hindi ko pa makontak nung pang nakaraang linggo. Hindi ko makontak. Kung pwede po sana talaga dapat makauwi muna. Mas tumindi ang pag-alala ng mga may bahay sa kanilang mga mister sa balitang natanggap sa Libya. Pinahinto ang trabaho nila. Hindi po sila makatawag kahit saan po. May pinasabog daw kung isang parang drilling po, kaya lang di po company ng ADWOC. Kawalan man sa kanila kung titigil sa pagtatrabaho sa Libya ang kanilang mga asawa, pero gusto nilang may gawing paraan ng gobyerno para umuwi ang mga ito. Umaasa ang pamilya ng mga OFW sa Libya na sa paglala ng sitwasyon sa Libya ay mabilis na may patutupad ang contingency measures ng pamahalaan para makauwi sa Pilipinas ang mga nais nang umuwi. Mike? Susan, sa kapakanan ng mga kamag-anak ng mga OFW na kasama mo dyan sa Bulacan, inuulit ko ulit yung hotline ng DFA. 24 oras daw itong bukas. Pwede nila itong tawagan para sa mga katanungan nila. Inuulit natin, 834-4580. Susan, pakipamahagi na lang dyan. Baka sakaling hindi nila narinig o napanood kanina lamang. 834-4580. Ang hotline ng DFA, 24 oras, Susan, para sa mga kamag-anak. Susan. Okay, maraming salamat, Mike. Maraming salamat, Susan Enriquez. At dahil nga po sa patuloy na paglala ng sitwasyon sa Libya, gayon din sa Bahrain at sa Yemen, ipinagbabawal muna ng ating gobyerno ang pagpapadala ng mga OFW sa mga naturang bansa. Nakatutok si Steve Dailisan. Ganito ang gulong sumiklab sa Libya bunsod ng pagsasagupa ng mga nagpoprotesta at alagad ng batas doon. Pero bale wala raw sa 55 anyos na si Reynaldo Malila ito kesa manatili rito sa bansa na walang permanenteng trabaho. Sa Libya sana ang punta niya para maghanap buhay. Mag-stay ka dito sa Pilipinas, wala naman trabaho bibigay sa akin dyan. Trabaho yung stay ko dito. Si Lorena Cuprado na caregiver naman sa Bahrain, takot daw ang kanyang pamilya na bumalik pa siya roon pero kailangan. Okay lang ba babalik ako? Hindi kaya delikado. Sabi nila, okay naman daw sila. Kaya iyon, bumalik na lang ako. Babalik na lang ako. Sabi nga ng mga kapatid ko, kaya doon ba't babalik ka? Buuman ang loob ng dalawa na umalis, di naman uubra dahil sinuspinde ng dole ang pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy sa Libya, Yemen at Bahrain. Sa tala ng DFA, mahigit sa 30 OFWs kada araw ang umaalis papuntang Libya, 45 sa Bahrain at 4 sa Yemen. Kaya aabot sa mahigit 26,000 Pilipino ang nasa Libya, 50,000 sa Bahrain at 3,000 naman sa Yemen. Ang aming temporary deferment ng contract processing and deployment is just to be sure na hindi na madadagdagan yung mga problema on site at palipasin talaga hanggang maging maayos na yung sitwasyon. Ang OFW na si Joy Hakusalem Balani na nasa Yemen, pinaalalahanan ng mga kasamang Pilipino roon. Kami, except because hindi kami lumalapit talaga dun sa areas where there are really heavy demonstrations or the anti and government supporters kasi napaka-violent. Ang pamilya Abay naman na may kaanak na nagtatrabaho sa Benghazi Airport sa Libya, alalang-alala. Wala raw kasing malinaw na tugon ng DFA sa mga tawag nila, kaya kay Pangulong Aquino na sila dumudulog. To President Noy, alam ko na tulad nga ikaw, nawalan ka ng father. Sana naman, wag mo kaming hayaan na
Kami nagtiwala kami sa'yo kasi we believe in you. Sana wag mo kaming ma-disappoint. Ang pamilya Navera naman, 2 kaanak sa Libya ang pinoproblema. Ilang araw na rin silang walang tulog sa kahihintay ng balita sa TV at pakurap-kurap na tawag mula kina Ellsworth Navera na nasa Hamada at Rodel Hipolito na nasa Brega City. Pinutol na raw ng gobyerno ng Libya ang internet connection doon kaya ang video sa Facebook ang kanilang pinapanood pag nangungulila. Hindi nga namin alam kung anong pakiramdam, Diyos ko, para kami nakalutang, lahat kami. Sa panayam ng GMA News kay Rodel sa telepono, niransak daw kahapon ng kanilang barak sa Brega City at kinuha rin ng mga anti-government protesters ang mga pagkain at kagamitan. Sinasabi naman sa amin na hindi naman kami sasaksan. Ang gusto lang talaga nila ay kunin lang yung mga kung ano yung meron kami mga gamit dito. Kasi nasa oil and gas industry kami, so marami kami mga tools, mga crane, mga sasakyan. So yun lang ang kinuha nila kahapon. Sa Derna City naman, maiyak-iyak ang isang nurse na si Boyet matapos daw pasukin ng mga realista ang kanilang tinutuluyan. Pinagtatadyakan yung mga pintuan. Although yung purpose naman pala nila is kukunin lang yung mga flat na bakante gawin. Of course, lahat kami ninervyos. Isang task force na ang binuo ng Labor Department na pangungunahan ni dating Libya Labor Attaché Nasser Mustafa para personal na alamin ang sitwasyon ng mga OFW sa Libya. Payo sa mga OFWs doon, manatili sa mga barracks at huwag makihalo sa mga kilos protesta. And the employers are in close coordination with the embassy on the situation of the workers. Mga employers nila ay may ready contingency plan, meron silang evacuation plan, meron silang safe houses. Sa panalangin na lamang daw kumakapit ang mga kaanak ng mga OFW sa Libya para tuluyan ng matigil ang kaguluhan doon at makauwi ng ligtas ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ang hamon naman ng grupong migrante sa Administrasyong Aquino, maglaan pa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino para hindi nakakailanganin pang hanapin ng magandang kapalaran sa lupang dayuhan. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. At gaya ng babala ng Department of Energy, tumaas na nga ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero agad nilinaw ng Department of Energy na wala tayong krisis sa langis kahit pa may kaguluhan sa ilang bansa sa Middle East. Nakatutok si Bernadette Reyes. Walang kaabog-abog, biglang nagtaas ng presyo ang mga oil companies. Naunang nagtaas ang Shell, Caltex, Petron at Total. 50 centavos sa kada litro ng diesel, 50 centavos din sa gasolina. Mamayang hating gabi magtataas din ang Eastern Petroleum. Bumanat naman ng kilos protesta ang grupong Piston sa tapat ng isang mall. Mayado po kami talaga dahil dapat i-announce po nila. Yan talagang legal. Kaso hindi na po Iba po sa ngayon. Paliwanag ng DOE, hindi naman daw nagkulang ang mga oil companies sa pag-abiso sa kanila. Yung kasing announcing price movements, hindi siya requirement sa isang free market. Diba? Ang requirement sa kanila is to inform us, which they did. Ngayong taon, 325 na ang nadagdag sa presyo ng diesel, 225 naman sa gasolina. Ngayong tila hindi pa aawat ang pagtaas ng presyo sa petrolyo. Pangamba ng Management Association of the Philippines, baka hudyat na ito ng oil crisis, lalo pat may kaguluhan ngayon sa Yemen, Libya at Algeria na may produksyon ng langis. May feel na kaming ganun. We'd like to help government by creating task forces. If there are issues to be addressed, we'd like to be mas proactive kaysa reactive. Pagsisiguro ng Energy Department, hindi apektado ng kaguluhan ngayon ang supply ng langis sa bansa. Nagbawas man kasi ng produksyon ng Libya, maliit lang ito at hindi rin dito nag-aangkat ang Pilipinas. Saudi Arabia, UAE, Oman at Iran ang pinagkukunan ng supply ng Pilipinas. Ang pinaka-main route ng ating importations is through the Persian Gulf. As long as ini-involved yung ating supplier, and yung mayroong free flow of the cargoes. Wala tayong problema. Milyon-milyong motorista ang maapektuhan sakaling maulit muli ang oil crisis. Pero ngayon pa lang, naghahanda na ang DOE sa pamamagitan ng isang National Oil Contingency Plan. Kasama rin ang paghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng petrolyo at ang posibilidad na irasyon ng petrolyo kung kinakailangan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ito na po yung mga detalye ng una naming binalita sa inyo ngayong gabi. Hindi bababa sa 65 katao ang kumpirmadong patay sa malakas na lindol sa bansang New Zealand kanina.
Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, walang Pilipinong napaulat na nasaktan o namatay sa lindol, pero may natanggap na tweet ang GMA News kanina. Kaugnay sa umano'y ilang Pilipinong natrap sa pagbuhuro o nakatutok sila. Laroke.